Konting bulag na babae. Magaling kang magtago. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Mahal ko. Aalagaan kita. Tingnan natin kung paano ka magpupumiglas ngayon. Sige, ngayon, hayaan mo akong magsaya. Huwag. Huwag. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Kuya. Hindi na ako magpupumiglas dahil ipinagbili ako ng nanay ko sa iyo na ako. Ito ang una kong beses. Maaari bang dahan-dahan ka lang sa akin? Mas maganda yan, hindi ba? Talagang magiging napakadahan-dahan ako sa'yo. Mahal ko, naglakas loob kang saktan. Papatayin kita ngayon din. May tao ba dyan? Tulong. Umalis ka. Pakiusap. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Eight. Saan ka sa tingin mo tatakbo, mahal? Mahal ko. Naglakas loob kang saktan. Ngayon din, dito kita haharapin. Haharapin kita. Kunin sila. Sino ka ba talaga? Paano ka naglakas loob na makialam sa aking negosyo? Hayaan mo siyang buhay muna. Opo. Tulong. Hindi. Bulat. Master Hu, lumabas na ang resulta ng DNA test. Mukhang hindi siya Miss Ho na hinahanap natin. May pamilya na siya. Bukod pa rito, hindi rin bulag ang dalaga. Siya. Masyado akong nagtiwala sa aking kutob. Kung gayon, aalis na ako. Master Hu. Siya. Ako na mismo ang pupunta. Opo, Master Hu. Sino mang humipo sa kanya, mawawala ng bawat daliri. Pero tinulungan ko siyang sumakay sa kotse. Hindi ba mawawala ang lahat ng 10 daliri? Ang amoy ng usok na ito. Ang aking tagapagligtas. Nagkakamali ka. Hindi ako mabuting tao. Pero iniligtas mo ako. Master Wu. Ang daming kalyo sa iyong mga kamay. Nagboboxing ka ba? O nagbubuhat ng mabibigat na bat? Mula sa paghawak ng baril. Kaya pala mahilig ka sa pagbaril. Ang mga kalyo ay gagaan ng pakiramdam kung pipindutin mo ng ganito. Hindi ka natatakot sa akin. Ikaw ang aking tagapagligtas. Bakit ako matatakot sa iyo? Ang abala. Abala ba ako? Master Wu. May nagawa ba akong mali?
Master Hu, siya ang nagtaksil sa atin. Master Hu, patawarin mo ako. Tinulungan ko lang siya dahil sa kaginhawaan, hindi ko inaasahan. Oh. Kung gayon, haharapin kita. Master Hu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Master Hu. Master Hu. Master Hu. Ay dahil din sa kaginhawaan. Ang pagtataksil sa akin ay dapat humantong sa ganitong resulta. Sino ang nagpalabas sa'yo? Sugatan ka ba? Dito ba ang masakit sa'yo? Masakit ba ng sobra? Medyo matapang ka, hindi ba? Alam mo ba? Madali kong kukunin ang iyong buhay. Naniniwala akong hindi mo ako papatayin. Bukod pa rito, iniligtas mo ang buhay ko. Kung gusto mo, maaari mo itong kunin anumang oras. Sa tingin mo ba kilala mo ako ng gusto? O sa tingin mo, ay hindi ako maglalakas loob? Umiiyak ka. Dugo ito. Alisin ang taong iyan. Kung gayon siya. Bakit kakaiba si Humayo? Paano ko hindi napansin? Ngayon, alam mo na ang takot. Natatakot ako. Natatakot ako na nasa panganib ka. Ginoong Wu. Niligtas mo ang buhay ko. Poprotektahan kita. Isang bulag. Naglakas loob sabihin po protektahan ako. Ginoong Wu. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Jin yan. Medyo hindi regular ang pulso mo. Natuto ako ng masahe sa paaralan ng mga bulag. Hayaan mong masahiin kita para maibsan ang pagod. Hindi. CJ. Tignan ko kung ano ang kaya mong gawin. Malambot ang mga kamay niya. Parang paa ng pusa. Alam ba niya na ang basta-bastang paghawak sa lalaki ay maaaring magdulot ng gulo? Huwag kang basta-basta humawak. Paumanhin po. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Sulay. Sinusubukan mo ba akong akitin? Alam mo ba? Ang ginagawa mo sa akin ay napakamapangani. Lintik. Paano ako magkakaroon ng masasamang iniisip? Sa mukha na parang sa kapatid ko. Ginoong Wu, ako.
Tumahimik ka. Zumang. Nabalitaan ko na. Si Jinyan kagabi, nag-uwi ng babae. Opo, Ginang. Mukhang kakaiba ang pagtrato ni Ginoong Ho sa babaeng ito. Siya mismo, ang nagbuhat sa kanya papasok ng bahay kahapon. Nagsama ba sila sa kama? Hindi pa po ganoon kabilis ang pag-usat. Paano naman yan? Ang mga kabataang ito, hindi maganda ang pagiging masyadong mahiyain. Minsan, kailangan lang nila ng tulak. Ginang, ibig niyo pong sabihin. Gumamit ng kaunting panlabas na puwersa. At matapos agad. Naiintindihan. Naiintindihan ko po. Pupunta na ako para gawin yan. At ikaw, maghanda ka muna ng ilang regalo. Para kay Jinyan. Narinig mo ba ako? Ang Ginang ay talaga, sabik na sabik sa apo. Sisiguraduhin kong ang batang babaeng yo. Anong nangyayari? Ang init ng pakiramdam ko. Ang init. Ang init. Anong ginagawa mo rito? Ang init. Ang lamig. Ginoong wow. Ang lamig at komportable ng katawan mo. Sulay. Alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Hindi ko alam. Hindi ako komportable ngayon. Ginoong wow. Ano ang dapat kong gawin? Sulay. Ano yon? Balisa ako. At hindi komportable. Ikaw ang naunang nanggulo sa akin. Sulay. Niligtas lang kita, at nagbabalak ka laban sa akin. Hindi ito ang kwarto ko. Ginoong wow. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam. Ikaw at ako. Tapos na ba ang pagpapanggap mo? Hindi ako nagpapanggap. Wala akong alam. Nahihilo ako kagabi. Wow. Ako. Tama na. Magbihis ka at umalis. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Ginoong Ho, ang mga staff sa kusina ay espesyal na inihanda ito para sa inyo. Halika, halika. Kumain ka pa. Maganda ito para sa... Napakasustansya. Ang lahat ng enerhiyang ito na gusto mong buuin ko. Saan ko naman gagamitin? Lily. Ay, nga pala. Nasaan siya? Bakit hindi siya bumababa para kumain kasama natin? Umalis na siya. Wala na siya. Kaya, kayong dalawa, ay walang nangyari kagabi? Ginang Ho, tungkol sa arrangement na ito, huwag kayong mag-alala. Kagabi, espesyal kong pinalitan ang insenso sa kwarto ni Ginoong Ho. Lahat ay perpektong naayos. Ano ang sinabi mo? Pinagawa ko lang kay Xiao ng kaunting arrangement. Ang ganda ng babaeng iyon, at ito ang unang beses na nagdala ka ng babae. Nakita ng nanay mo.
at natural na naiintindihan. Lahat iyon ay arrangement ko. Kayo mga kabataan, magkasama pa kayo ng mas matagal, at ang mga sanggol darating din agad. Kaya pinadala mo lang siya, diretso sa kama ko. Gusto kong, ngayon, agad. Alamin mo kung nasaan siya. Kung hindi mo siya mahanap, huwag ka nang bumalik. Opo, Ginoo. Opo, Ginoo. Tapos na ang semestreng ito. Ang ating natatanging estudyante ay si Sully. Maaari na kayong umalis lahat. Sully, may 1 ka. Sully, Guro, ang iyong mga kamay ay natural na, ipinanganak para sa masahe. Paano kung turuan kita ng isang espesyal na teknik? Ginagarantiya ko na ang iyong mga kliyente ay lubos na masisiyahan. salamat, guro. Uuwi na muna ako. Sully, ginagawa ito ng guro para sa iyong ikabubuti. Matuto ka ng maayos sa kasanayan at makakahanap ka ng mabuting lalaki, hindi ba? Guro, huwag po kayong ganyan. Bitawan niyo ako. Sino ka? Ano ang ginagawa mo? Kung ang mga kamay na ito ay hindi gumagawa ng tamang trabaho, hindi mo na kailangan ang mga ito. Umalis ka. Sully, Paumanhin. Ginoong wow. Hindi ko sinasadya na magpakita sa inyo. Ako. tama na. Ang dapat humingi ng tawad ay ako. Tungkol kagabi, nagkamali ako sa'yo. Kahapon. Hindi ko talaga intensyon na magplano laban sa iyo. Huwag kang umiyak. Uwi na tayo. Binibining Su. Lahat ng pagkain na ito ay espesyal na. Inihanda para sa'yo ng Sie. Kumain ka ng marami. Tikman mo. Salamat. Paumanhit. Kung gusto mo akong hawakan, sabihin mo lang. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ayoko lang. Abalahin si Ginoong wow. Kung abala sa'yo, susubuan na lang kita. Salamat. Huwag na. Kaya ko naman. Mumanga ka. Mabuting bata. Ang gulo ng bibig mo sa pagkain. Kaya ko to mag-isa. Mula ngayon, ang pagkain ay responsibilidad ko na. Ang pagsusubo sa'yo hanggang sa mabusog ka, hindi ko iniinda ang abala. Kung patuloy mo akong hahawakan, kailangan kong maningil ng interes. Pagkatapos nating kumain, dadalhin kita para panoorin ang paglubog ng araw. Hindi ako makakita. Kung nakakakita ang mga mata niya, gaano siya kaganda. Ang hangin sa labas ay nakakapanatag din. MM. Napatahimik mo siya. Jinyan. Dapat patahimikin mo rin si Xiaos. Takot na takot siya sa iyo. Lumapit siya sa akin para humingi ng tulong. Ginoong Ho, kahapon lang namin nalaman na ang traidor na yon ay lumabas at sinabi, Ma, pakibantayan mo si Lily para sa akin. Sully ang pangalan mo. Opo. Sabi ng mga magulang ko. Maagang namulaklak ang mga peras noong taong yun, kaya ibinigay nila sa akin ang pangalang ito. Ang edad ng anak ko ay halos kapareho niya. Ang kaso lang, ang mga mata mo ba ay ganito na mula pagkapanganak ko? Hindi ito congenital. Noong bata pa ako, nakakakita ako. Tapos nagkasakit ako. At nabulag. Pero sabi ni Lola, ipinagpalit ko ang paningin ko para sa buhay ko. Isang pagpapala at sumpa. CJ, wag na nating pag-usapan yan. Heto. Sasalinan kita ng tsaa. Uminom ka ng tsaa.
Salamat, tita. Suli, yang nunal sa likod ng tenga mo. Bata ka pa ba ay mayroon na yan? Hindi ko napansin noong bata pa ako. Pero lumitaw ito nang lumaki ako. Mabuting bata. Mula ngayon, ituring mo ang lugar na ito na parang sarili mong tahanan. Salamat, tita. Bakit tita ang tawag mo sa akin? Baka hindi na magtatagal. Kailangan mo na akong tawaging mama. Ilang araw na akong nakakaramdam ng pagduduwal. Hindi maaari. Buntis ba talaga ako? Huwag kang uminom ng malamig. Kukuha ako ng bago para sa'yo. Ginoong wow. Naisip mo na ba na magkaroon ng sarili mong anak? Hindi. Masyadong abala. Kung gayon, gusto mo ba ang mga bata? Hindi. Pero kung talagang dumating ang isa, ano ang gagawin mo? Kung dumating. Harapin na lang. Bakit kakaiba ang kilos mo ngayon? Bakit hawak mo ang tiyan mo? Uminom ako ng malamig na tsaa kanina. Medyo masama ang pakiramdam. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa batang ito. O tiyak na hindi ito mabubuhay. Ginoong wow. Dapat ay kontento na ako. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ngunit handgal akong nagnanais ng higit na pakikisalamuha sa iyo. Ang batang ito na dinadala ko ay ang aking kayamanan. Ang pinakamalalim kong koneksyon sa iyo. Hayaan mo akong ipagpatuloy ito ng makasarili. Ginoong wow. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Nang mahigit 1 buwan. Alam kong hindi ka masyadong madaldal at ayaw mong makialam. Kaya mas masaya ako na nagbigay ka ng eksepsyon para sa akin. Pero ngayon, ayoko nang abalahin ka pa. Mag-ingat ka. Sige na, sige na. Ihahatid ka ni Mama pauwi. Masamang babae ka. Pinaghanap mo ako ng 1 buwan. Sinabi ko sa'yo na sumama ka kay matandang Wang. Tapos tumakas ka, saan ka nagtago? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit sa akin. Umalis ka. Huwag kang lumapit. Ayokong sumama sa'yo. Bitawan mo ako. Leah, kung gusto mong mabuhay, ang lola, susundin mo ang sinasabi namin. Anong ginawa niyo kay Lola? Wala, kung hindi ka susunod, puputulin namin ang gamot ng matandang yan para mas mabilis siyang mamatay. Hindi ako papayag. Kaya kung kumita ng pera para ipagamot si Lola, bitawan mo ako. Kung gayon, alagaan mo ng mabuti. Si matandang Wang ngayon, mas maaga mamamatay ang matandang yan. Bilisan mo at umalis. Tulong. Malapit lang siya. Hanapin siya agad. Tulong. Pumasok ka, bobong babae. Bitawan mo ako. Munting bulag. Nagkita ulit tayo. Huwag kang lumapit. Malaking sanggol. Nakatakas ka noong nakaraan. At pinahiga mo ako sa kama ng 1 buwan. Ngayon, tatapusin na kita. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Sumigaw ka hanggang gusto mo. Tignan natin kung sino ang sasagip sa'yo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako.
Jackpot. Jackpot. 6, 7, 8, 9, 10. Anong ginagawa mo? Nasaan si Leah? Lia, Siya ay... nasa itaas siya. Anong nangyayari? Paano ko malalaman? Habang mas sumisigaw ka, mas lalo akong nasasabi. Pinapayuhan kita, buksan mo na lang ang mga hita mo ng masunurin. Magmakaawa ka na maging banayad ako. Bitawan mo ako. Ang tapang mo. Halata sa isang tingin. Na malinis ka, hindi pa nagagalaw. Hindi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulong. Ginoong wow. Iligtas mo ulit ako. Tulungan mo ako. Iligtas mo ang anak natin. Walang mata ang gwapong yan. Hindi ba niya nakita na abala ako? Paano mo nagawang hawakan siya? Tulungan mo ako. Ginoong wow. Talagang dumating ka para iligtas ako. Nandito ako. Ginoong Ho, iligtas mo ang buhay ko. Alam kong nagkamali ako. Hindi na ako mangangahas ulit. Masyadong maingay. Tapusin mo na agad. Saan nyo dadalhin? Si Lia. Siya ang asawa ni Matandang Wang. Kinidnap nyo ang isang tao sa gitna ng araw. May hustisya pa ba? Si Ginoong Wang ay isang executive. Sa ilalim ng Who Group, isang executive. Kaya mo bang kalabanin siya? Tama, tama. Kinuha nyo ang tao ni Matandang Wang. Ibig sabihin, ininsulto nyo ang pamilya Wu. Pagsisisihan nyo ito mamaya. Patahimikin mo ang mga tahol nila. Bubugin sila. Ikaw, Mga magulang ko sila. Huwag mo silang patayin. Bitawan mo ako. Leah, Ginoong wow. Natatakot ako. ayos lang. Pampakalma lang yan na lidri. Huwag kang mag-alala. Walang masamang tao ang sasaktan ka. Natatakot ako sa kulog. At natatakot ako sa iniksyon. Kapag kumukulog noon, palaging hinahawakan ni Lola ang kamay ko at sinasabi niyang nandyan siya. Sinasabing huwag akong matakot. Huwag kang matakot. Leah, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ayaw mo ng iniksyon, hindi natin yan ibibigay. Salamat, Ginoong wow. Huwag kang umalis. 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 Huwag mo akong iwan. Tagapagligtas. Nakikita mo ako bilang tagapagligtas. Ngunit muntik na akong maging halimaw. Ayos lang. Hindi ako alis. Kukunin ko lang ang resulta ng test mo. Maging mabait ka, babalik ako agad. dalhin mo rito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ito ang jade pendant ni Lily. Lily. Puro na lang Lily ang alam mo. Tingnan mo ang ginawa niya. Sa pamilya natin, tama lang na ibenta ko ang jade pendant niya para makatulong sa gastusin sa tama lang. Umalis ka. Kayong dalawa, mga walang puso. Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap niyo kay Lily? Ngayon gusto niyo pang kunin ang tanging natitira sa kanya? Pinakain at dinamitan namin siya. Pinalaki namin siya. Ano ang masama kung bawiin namin ang ilan sa aming puhunan ngayon? At ikaw, matandang hakluban. Bakit hindi ka pa namamatay? Anong kasalanan? Hindi ko sana tinulungan. Kayong dalawang demonyo sa simula pa lang. Manahimik ka. Lily. Pasensya na ang lola. Lily. Pasensya na ang lola.
Bilisan mo, sige, sige. Magandang item ito. Ginang, may balita kami tungkol sa dalaga. Ano? May isang tao, isang buwan na ang nakalipas. Sa Jade Creek Street sa lungsod ng Timog, nagbenta ng isang jade pendant na halos kamukha ng sa inyo. Yan si. Ikaw ba yan? Sino ang nagbenta? Isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang, nakatira sa isang lumang kapitbahayan sa timog na labas ng lungsod. Sabi nila kailangan nila ng pera para sa medikal na paggamot, kaya labag sa loob nilang ibinenta. Ayusin mo, ako mismo ang pupunta. Hello, Ma. Jin yan. May balita ako tungkol sa kapatid mo. Ang galing. Ma, nasaan ka? Sasama ako sa'yo para makita ang kapatid mo. Hindi na kailangan. Balita lang ito tungkol sa isang jade pendant. Hindi ko pa alam ang mga detalye. Manatili ka muna sa bahay. Bantayan mo si Lily. Napansin kong medyo kumakain siya ng kaunti nitong mga nakaraang araw. CJ. Inampun ako ni Mama mula sa ampunan. Kailangan kong hanapin ang kanyang tunay na anak na babae. Sule. Sule. Paano siya nakatulog ng ganito? Nilalagnat siya. Kukunin ko ang gamot mo. Ayoko uminom ng gamot. Masama ang gamot sa mga sanggol. Kapag may sakit ka, kailangan mong uminom ng gamot. Karaniwang kaalaman yan. Pinapagalitan mo ako. CJ. Kung gayon, igagawa kita ng ginger tea. MHM. Hintayin mo ako. Inumin mo yan bago ka matulog. Parilla Ginger Tea. Ang tagal ko nang hindi nakainom nito. Saan mo ito ininom dati? Sa panaginip. Ngayon, hindi ito panaginip. Uminom ka pa. Humiga ka at magpahinga. Eight. Nasaan ka? Hahanapin ka talaga ni Kuya. Sino yan? Hello. Ano ang nagdala sa isang kagalang-galang na bisita? Ginang. Kung mayroon man, sa loob tayo mag-usap. Miyaw-miyaw, kumuha ka ng tubig. Naparito ako ngayon dahil may gusto akong itan. Ang jade pendant na ito. Saan mo ito nakuha? Hindi ko inakala na ang pulubing si Suli ay may koneksyon sa iyo. Pero sa nakakatakot niyang itsura, paano siya magiging karapat-dapat sa yaman at luho? Mas mabuti pa kung ang anak ko ang pumalit sa kanya. Ito ay mula pa noong 4 o 5 taong gulang si Miao Miao. Nakasabit sa kanyang leg. Nasa tabi siya ng kalsada noon. Parang nawawala. Wala kaming kakayahan na hanapin ang kanyang mga magulang. Kaya, palagi namin siyang tinatrato na parang sarili naming anak. Pinalaki namin siya bilang isa. Siguradong galing siya sa mayamang pamilya. Ma, ito ba? Ay ipapadala mo ako sa isang mabuting pamilya para mabuhay ng maayos. Miao-miao. Tita, uminom po kayo ng tubig. Ang mga matang ito. Paano sila magkawangis ng aking anak? Anong nangyari sa ating si Jinyan? Bakit siya mukhang malungkot? Isipin mo si Mama at manatiling positibo. Magiging maayos ang lahat. Ayos lang.
Ma, sasabihin ko sa iyo, may napakalaking magandang balita ngayon. Nilalagnat si Lily. 39.5 ang temperatura at ayaw niyang uminom ng gamot. Binigyan ko lang siya ng salaba. Sa sobrang seryoso nito, bakit hindi ka tumatawag ng doktor? Sa ganitong oras, ang pagpapabaya sa kanya ay magdudulot ng problema. Ikaw, hindi ko talaga alam ang sasabihin ko sa iyo. Aking mahal na Lily, aking mabuting manugang. Bakit hindi ka tumatawag ng doktor? Aking mabuting manugang. Si Ginoong Wu ba yan? Narito ako. Kung gayon, sino siya? May mataas kang lagnat. Kukuha ako ng doktor para sa'yo. Lily, ang mga bata ang takot sa iniksyon at gamot. Kung mas maaga nating gamutin, mas mabuti. Tapos na. Ngayon, hindi na may tatago ang pagbubuntis. Ano ang gagawin ko? Mabuti na lang at tumanggi ang pasyente na uminom ng gamot. Buntis siya, mga 3 buwan na. Buntis. Paano siya nabuntis? Ano pa ba? Kasalanan mo lahat. Ako? Hindi ko ibig sabihin yan. Lily, ito ay tunay na itinakda ng tadhana. Ikaw, para sa aming pamilya ho, ay nagbigay sa amin ng isang malaki at matabang apo. Ayaw ni Ginoong Wu ng mga anak. Binabati kita, Ginoong Wu, Ginang Wu. Dr. Du, maaari ba siyang uminom ng gamot ngayong buntis siya? Paano ang pagpapababa ng lagnat? Ngayong gabi ba, magsisimula na tayong magbigay ng suplemento. Ngayong gabi, mag-stewed pigyon tayo. Huwag masyadong maging emosyonal. Pakibigyan ng buntis ng mas maraming maligamgam na tubig. Puanasan siya ng mas madalas. Pagkatapos maging stable ang kanyang temperatura, magre-reseta ako para sa kanya ng espesyal na suplemento para sa pagbubuntis. CJ, salamat, Doktor. Ay, nga pala, Lily. Ang aming pamilya ho, ay may utang sa iyo na, nararapat at lehitimong katayuan. Ipapaayos ko agad kay Jinyan ang inyong engagement. Gusto mo ba, ng Chinese o Western style? Ako. Tingnan mo ako. Bakit mo ako tinatanong nito? Nilalagnat ka pa rin. Sige, titingnan ko muna ang mga plano. Pagkatapos, pipili ako para sa inyong dalawa. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Bilisan nyo at punasan siya. Ma, huwag mong takutin si Lily. CJ, kung gayon, aalis na ako. Alagaan mo siya ng mabuti. Lily, gusto kitang bigyan ng pinakamagarang kasal. Hindi mo ba ayaw sa mga bata? Anak mo ito. Wala na akong mahihiling pa. Pinapunta kita sa bahay ni Suli para alamin ang kanyang mga kagustuhan. Nalaman mo ba ang lahat? Narito na po ang lahat. Pakitingnan po. Gusto niya ang mga animal patterns. Light pink. Mahilig sa pinya. Parang ako lang noong bata pa. Para kaming hinulma sa iisang hulmahan. Ginang, mayroong isang bagay na talagang nagkataon lang. Ano iyon? Ang pamilya ni Suli na ito ay tahanan din ni Binibining Sumiyaw-miyaw. Naku, anong tadhana? Ito ay tunay na ina ni Kiao-Kiao na nagbigay buhay kay Kiao-Kiao. Kaya't nagkataon sa ibabaw ng nagkataon. Ang Suli na ito. Lee. Ang ginang at batang Gino. Ang ganda ng trato nila sa iyo. Ito ang pinakasikat na tindahan ng mga pasadyang gown sa lungsod Aurora. Hindi nga makapasok ang ordinaryong tao. Hindi kami nagbebenta ng damit para sa mga bulag dito. Ikaw. Ang aking binibini ay narito upang pumili ng kanyang damit para sa engagement. Mayroon na kaming appointment. Sino ang ka-appointment ng iyong binibini? Wala akong naririnig na sinuman sa mga piling tao ng lungsod Aurora na magpapakasal sa isang bulag. Ang aming ginang Wu ay hindi mo pwedeng utusan. Batang ginang ho, ang tinutukoy mo ba ay ang pamilyang ho sa lungsod Aurora? Si Jinyan ho ang pinuno. Gaya ng inaasahan, mahilig kang magyabang. Nang sobra, hindi ka ba natatakot na maubusan ng hininga? At masakal, kung ang bulag mong binibini ay magiging batang ginang. Kung gayon, pwede akong pumunta sa pamilya ng maharlika ng Britanya at maging isang prinsesa. Pinapanta kami ni Jinyan ngayon para pumili ng ilang gamit para lang tingnan. Matigas ang ulo gaya ng dati. Patuloy pa ring tinatawag na Jinyan. Ikaw na bulag na hangal. Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsusuot ng sako at damit pangkasal? Lumabas kayo. Huwag ninyong ibaba ang pamantayan ng aming tindahan. Paano ka nagkakaganyan? Ano ang mali sa akin? Sinabi ko na sa iyo, ang aming tindahan ay para lamang sa mga high-end na miyembro na may appointment. Ang pinakamurang damit dito ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Kayong dalawa, pumunta kayo sa Tayangge at humanap ng isusuot. Huwag ninyong guluhin ang aming negosyo. Dito.
Ginang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat. Walang anuman. Ang pagtulong sa isang bulag na tulad mo ay ang dapat kong gawin bilang iyong kapatid. Sumiyaw. Ano iyon? Ilang araw pa lang. At nagmamakaawa at nanloloko ka na naman. Hindi. Umiyak ka sa ibang lugar. Kung gusto mong mamatay, sinisira mo ang maganda kong mood. Ate, ako. Ang iyong binibini ay mula sa isang hamak na pinagmulan. Ngunit naglakas loob siyang magpakatigas sa harap ko. Binibining Sue, tama? Pakiusap, pumasok kayo, pumasok. Kayo ang aming pinakaiginagalang na panauhin. Ngayon, kapag napili ko na ang aking damit, magpapakasal ako sa pinakamalaking maimpluwensyang pamilya. Sa lungsod na ito, kahit ikaw na bulag, ay nakakakuha ng swerte mula sa aking okasyon. Tinatanong ka rin ng mga tao. Nakatayo pa rin kayong dalawa dito. Ito. CJ, i-reserve mo ang mga ito para sa akin. Dahil sa bulag na ito, wala akong ganang magsukat ng damit. Bumalik na lang sa ibang pagkakataon. Kasalanan mo ang lahat, ikaw na bulag na hangal. Kasalanan mo ang lahat, ikaw na bulag na miserable. Sinira mo ang muod ng iginagalang na panauhin. Ginoo, may kailangan po ba kayo? Ang bulag na miserableng ito, sisipain ko siya palabas ngayon para maging malinis at maayos ang tindahan. Magaling. Siyempre, hindi ko po kayo pababayaan, isang iginagalang na panauhin na tulad niyo. Tanggal ka na sa trabaho. Ano? Dahil ang bulag na miserable na sinasabi mo ay ang pinuno ng Hu Group at ang aking magiging asawa, si Batang Ginang Ho. Ikaw? Kayo si Ginoong Ho? Paano mo naman mapapangasawa ang isang bulag? Ingatan mo ang iyong bibig. Tinulak mo lang ang aking asawa. Hindi. Ako lang. Gusto ko lang siyang umalis. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Mayabang ako at mali ang paghusga ko sa hindi ko na po ito gagawin muli. Ang mga mata ng aking asawa, bagaman hindi nakakakita. Ang nakikita ko sa'yo ay mas bulag pa. Pawalain mo siya. Pangulong Ho, Bilhin ang mall na ito at ipangalan kay Suli. Opo, Masyadong mahalaga ang red along ito. Hindi ko ito matatanggap. asawa kita. Karapat dapat ka rito. Sugatan ka. Bakit may nakabalot sa kamay mo? Wala ito. Isang panyong puntas lang na bagay sa'yo. Hayaan mong isuot ko ito sa'yo. Ang kulay na ito ay tinatawag na peras. Tulad mo, malambot, at puno ng buhay. Hindi ko alam na ang mga kulay ay may init. Marami ka pang matututunan mamaya. Gusto kong makita mo ang ganitong paraan. Para hindi ka pagtawanan dahil sa iyong mga mata. Ganito na ang mga mata ko sa loob ng maraming taon. Naisip mo na bang magpagamot? Maaari nating subukan. Mahahanap ko ang pinakamahusay na doktor. Ako. Mailigtas ba muna natin si Lola? Matanda na si Lola. At may cancer siya. Sabi ng doktor, hindi na siya. Maaaring maghintay pa. Ang mga mata ko ay maaaring maghintay na makita ang mundo. Ngunit si Lola ay hindi na makapaghintay. Ang lola mo ay lola ko. Ako mismo ang bahala rito. Ngunit para sa akin, walang pipiliin kung sino ang unahin o kung sino ang ililigtas mamaya. Salamat, Ginoong Wow. Tinatawag mo pa rin akong Ginoong Ho. Tawagin mo akong iyan. Yan. Lily. Ang mga silid ng pasyente rito ay ang pinakamahusay sa probinsya. Ang itinalagang medical team ay top tier din. Ikaw at si Lola ay makakapagpahinga ng panata. Salamat. Pamilya tayo, walang kailangan magpasalamat. Lily. Sino ang binatang ito? Mukha siyang matikas at matangkad. Siya ang magiging asawa ko. Ang ama ng aking anak. Lily. Buntis ka.
CJ. Hindi. Baka naloko ka lang. Ito ba ay isang uri ng panloloko? Tingnan mo siya sa matikas na suit. Baka siya ang pinuno. Lola, huwag kang mag-alala. Ang silid ng ospital mo ngayon ay inayos niya. Lola, makatitiyak ka. Aalagaan ko ng mabuti si Lily. At aalagaan din kita. CJ. CJ. Diyos ko, tuwang-tuwa ako na sa wakas ay natagpuan na ng mahal nating si Lily. Ang kanyang magandang kapalaran. Binata. Matanda na ako. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal. Nakikita kong labis mong inaalagaan ang aking Lily. Makakapagpahinga na ako. Nang payapa. Lola, hindi ko na siya hahayaang magdusa pa. Binata. May iningatan ako. Jade pendant para kay Lily. Ngunit kinuha ito ng kanyang mga magulang. Ngayon na nandito ka. Kahit para kay Lily. Kailangan mong tulungan ang isang matandang tulad ko na maibalik ang jade pendant na iyon. Lola. Lola. Anong jade pendant? Ito yung suot mo sa leeg mo noong bata ka pa. Ang anting-anting mo. Ang mga magulang ni Miao Miao gusto lagi itong ibenta. Kaya kinuha ko para ingatan. Pero sino nang mag-aakala, ilang araw lang ang nakalipas. Basta na lang nila kinuha. Kasalanan lahat ni Lola. Dahil hindi ko ito naingatan. Okay lang po, Lola. May bago na ako. Antang-antang ngayon. Huwag kang mag-alala. Siguradong, maibabalik ko ang jade pendant na yan. Ginoong wow. Lumabas na ang resulta ng test ninyo. Anong test? Prenatal check-up ba yan? Hindi po. Gusto ni Jean yan na tulungan akong malaman kung gagaling pa ang mga mata ko. Gagaling yan, gagaling yan. Siguradong pagpapalain ng langit ang aking mahal na si Lily para maging malusog at ligtas. Lola. Abala po ang langit. Anong klaseng salita yan? Langit. Hindi pa alam ng mga bata. Dapat mas maging maunawain ka, Lola. Ginoong wow. Ang blood type ni Binibining Su ay RH negative AB. Nakilala rin bilang panda blood. Medyo bihira ito. Si Lily rin. Ang nanay ko rin ay panda blood. Ang galing ng pagkakataon. Kaya pala ang blood type ko ay ganito ka-espesyal. Hindi lang ang blood type. Ikaw rin ay espesyal. Sana lang gumaling ang mga mata ko. Para makita-kita. Mia, sinasabi ko sa iyo ngayong may birthmark ka na. Sino pa ang maglalakas loob na sabihing peke ka? Ma, mag-ingat ka, may tenga ang dingding. Sa birthmark na to, at sa buhok ni Suzy, doon ka na lang umiyak sa iba. Kung gusto mong sirain ang magandang mood ko. Ako, talaga ang tagapagmana ng pamilya Howard. Buntis ka ngayon. Kung may mangyari, hayaan mo na lang akong humarap dito. Kung gayon, ipapaubaya ko na sa'yo, Ginoong Howard. Ethan. Ang nunal sa likod ng tenga mo. Matagal na ba yan dyan? Hindi ko alam. Espesyal ba yan? Napaka-espesyal. Hugis paru-paro. Kaya kung ikakampay ko lang ang mga pakpak ko, gaano man kalayo, pupunta ka pa rin sa tabi ko. Siyempre. Gaano man kalayo o kahirap. Darating ako. Kung sino man ang maglakas loob na. Paano kung malaman nilang peke yan? At kinuha pa natin ang mga mata ni Suzy. Magkakaroon ba ng masamang epekto? Ma, hanggat nawawala si sino ang makakaalam? Ipagtitimpla kita ng salaba. Anak ko yan. Anak ko talaga yan. Sa wakas, natagpuan na siya. Dinidinig ng langit ang aking panalangin. Nanay, ano po ba ang ikinagagalak ninyo? Jean yan, napapanahon ang pagdat. Umupo ka, may magandang balita ako.
Natagpuan ko na ang kapatid mo. Natagpuan ko na si Yanxi. Tingnan mo. Alam mo, ang puso ko bilang isang ina ay nakabitin sa loob ng 20 taon. Ngayon, sa wakas ay makakapagpahinga na ito. Napakagaling nito. Kung ako ang tatanungin, si Sully, ang munting bituin ng swerte ng ating pamilya. Dinala niya ang nakababata at ngayon ay dinala niya rin ang nakatatanda. Hello. Ginoong Wow, ang resulta ng pagsusuri sa mata ni Binibining Su ay lumabas na. Nalaman namin na ang kanyang pagkabulag ay sanhi ng corneal detachment. Corneal detachment. Opo. Hanggat makahanap tayo ng angkop na corneal donor, malaki ang pag-asa niyang gumaling. Napakadali. Dapat pala ay matagal na nating dinala si Lily para sa paggamot. Kung gayon, simulan na natin agad ang pag-aayos ng proseso ng pagtutugma at operasyon. Ano man ang halaga, ayusin ito sa lalong madaling panahon. Nanay, maililigtas ang mga mata ni Lily. Talaga? Magandang balita, napakagandang balita. Bilisan mo, sabihin mo kay Lily. Mag-aalay ako ng pasasalamat kay Lolo Ho para maging masaya rin siya. Yan. Nandito ka na. Nandito ako. Lily. Sabi ng doktor, hanggat makahanap tayo ng tugmang kornea, maibabalik ang iyong paningin. Talaga. Makakakita ako. Totoo yan. Gusto kong makita mo ang mundo. At makita mo ako. Pero buntis ako ngayon. Ang paggaling pagkatapos ng anesthesia. Baka makaapekto sa sanggol. Pwede bang maghintay tayo? Hanggang pagkapanganak ng sanggol bago magpa-opera. CJ. Pinaghirapan mo yan, Lily. Sa panahong ako ang magiging mata mo. Sige. Payat ang mga daliri ni Lily. Hindi bagay ang malalaking singsing na ito sa kanyang eleganteng estilo. Masyadong malaki. Masyadong malaki ang diamanteng ito. Hindi ito pino. Master, ano sa tingin nyo ang dalawang estilong ito? Ito ay limited edition, na may kasamang custom, engraving services. Ang hugis ay badut, at mali rin ang kulay. Sinabi ko sa'yo, kailangan itong maging kakaiba. Gusto mo lahat, di ba? Parang gusto mo na rin kunin ang mga bituin sa langit para sa kanya. Kung gusto niya, makukuha ko. Ang mga taong umiibig ay talagang walang katuwiran. Nagtatago dito para lihim na pumili ng sorpresa para sa ating Lily. Bakit hindi mo na lang ako diretsong tanungin? Nanay, anong ginagawa ninyo rito? Nandito ako para iligtas ang araw. Dati kapag nagsusuot ng hikaw, naririnig ni Lily ang tunog at tuwang-tuwa siya. Kaya, espesyal ako nag-order ng custom na piraso para sa kanya. Sa totoo lang, hindi masama. Lahat na, gaya ng inaasahan, ang mga babae ang pinakamahusay na nakakaintindi sa mga babae. Kaya, mga kabataan, huwag laging magtrabaho ng mag-isa. Tanungin ninyo ang inyong ina ng mas madalas at mas kaunti ang inyong maliligaw. Nakuha ko. Ito ay isang pendant na ipinagawa ni nanay. Halika, isusuot ko sa'yo. Bagay na bagay sa'yo. Mayroon din ang ating sanggol. Napaka-espesyal nito. Gustong-gusto ko. Kaya pala, ganito ang pakiramdam ng minamahal. Lily, huwag mong tingnan ang hindi mo dapat. Wala akong nakita. Magpatuloy kayo, magpatuloy. Tita, sinusukat namin ang mga damit para sa engagement. Naiintindihan ko, naiintindihan ni nanay ang lahat. Naranasan na ni nanay, paano ko hindi malalaman? Pero, ano ang tawag mo sa akin? Tita. Lily. Ito ang tanda ng pag-ibig na ibinigay sa akin ni Matandang Ho. Ngayon, ibibigay ko ito sa aking manugang. Hindi ko makita. Paano kung masira? Kung hindi mo ito tatanggapin, ipapalagay kong hindi mo ako kinikilala bilang iyong ina. Salamat. Salamat, nanay. Ang ganda. Lahat ito ay kay Jinyan. Mayroon siyang magandang panlasa. Anak, mayroon kang magandang panlasa. Pero ito, wala ba itong sister design? Gusto kong itabi ito para kay Meow Meow. Meow Meow. Mayroon akong anak na nawala at kamakailan lang ay natagpuan ko na siya. Ito ay para sa iyo. Buksan mo. Ang ganda. Gustong gusto ko. Mabuti kung gayon. Sa sandaling nakita ko ito, naisip kong perpekto ito para sa iyo.
Tita. Natatakot pa rin si nanay na baka hindi mo magustuhan. Gustong-gusto ko talaga. Salamat na. Gustong-gusto ko ang lahat ng ibinibigay mo sa akin. Sa loob ng ilang araw, magsasagawa ang pamilya ng isang ingranding salu-salo. Dadalo ka. Ang damit na ito, espesyal na inihanda para sa... Salamat na. Ito ba ay isang family recognition banquet para sa akin? Ang nunal na ito ay hindi nagbago. Eksakto tulad noong bata ka pa. Ang kalagayan na ito. Labis kang nagdusa. Anak ko. Hindi ba't kumain lang tayo? Nagugutom na naman ako. Medyo natatakot ako. Parang mas mabilis akong magutom. Ito ang unang pagkakataon ko, kaya seryoso. Naghahanda ako ng seremonya para sa sarili ko. Sabihin mo sa akin. Kung lalabas ako na ganito ang suot, sa harap ng mga tao, magiging kakaiba ba? Nakikita ako ng lahat. Pero hindi ko sila nakikita. Kapag nakatayo ka doon, hindi nila makikita ang isang bulag na baba. O sinumang kaawaan. Ikaw ang ginang ng pamilya Ho. Ikaw ang aking asawa, si Jinyan Ho. Ikaw ang magiging pinakamakinang. Magtiwala ka sa akin. Jinyan. Plano kong imbitahan sa engagement party ang isang mahalagang tao. Sino, tanong mo? Sikreto yan. Basta, siguradong malaking sorpresa yan. CJ. Huwag mo lang sanang bigyan ng malaking gulat si Lily at ako. Ano bang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa akin, nakarating ba kayo ni Lily sa puntong ito? Magtiwala ka kay nanay na aayusin ang lahat. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Kahit saan. Hindi ba si Sumio yan? Bakit siya nakatayo, kasama ang may kakayahang butler ni Ginoong Wo? Tara, tingnan natin. HMM. Sumiyaw, sumiyaw. Ang damit na iyan, Huwag ninyong hawakan ang aking binibini. ayos lang, butler. Mga kaklase ko sila sa high school. Yitsaid, kakausapin ko muna sila. Sabihin mo kay nanay, nasusunod ako. Naiintindihan ko, binibini. Sumiyaw, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka tinatawag na, binibini, ng butler ni Ginoong? Ikaw ba ay mula sa pamilya Wo? Ako ang nawawalang, anak ng pamilya Ho. Ano? Ikaw ang anak niya. Totoo yan. Kaya pala, miyaw-miyaw, ang ganda-ganda mo ngayon. Nakita kita noong high school, at naisip kong may kakaiba kang aura. Hindi ka talaga nakakadismaya. Lumabas na ikaw pala ang munting lucky star ng pamilya Ho. Kahit ang uniforme mo sa eskwela ay hindi maitago ang iyong ganda. Miyaw-miyaw, dapat mo kaming gabayan. Kailangan ka naming asahan na. Alagaan ang aming pamilya duan mula ngayon. Uy, sino yan? Bakit ang damit ng babaeng yan ay kapareho ng kay Miyaw Miyaw? Bakit siya nandito? Bakit hindi siya umihi at tumingin sa salamin? Napakawalang hiya. Tara na. Batiin natin siya. Baka may mga tao. Hindi makita kung saan. Suli, talagang nakakadiri ka. Alam mong formal kong kinikilala. Ang pamilya ko ngayon tapos suminghot ka rito. Ate, Huwag mo akong tawaging ate. Ako ang binibini ng pamilya Ho. Wala akong bulag na kapatid na tulad mo. Mayroon lang akong isang kuya na nagngangalang Jinyan. yan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Tawagin siya ng ganoon kapamilyar. Nagpakita sa piging na may murang damit, sinusubukang makikain. Napakawalang hiya. Humihingi ka ng tawad kay Ate Mia. Kaagad. Isang tulad mo, suot ang parehong damit na Naaalala ko noong high school. Mahilig kang manggaya kay ate. Hindi ka nagbago kahit kaunti. hindi ako nanggagaya. Binili ito ng fiancé ko para sa akin. Frank, ibig mong sabihin may gustong bulag na tulad mo. CJ, kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin ngayon, patatawarin ko ang iyong kahiyahiyang pag-ugali. Wala akong ginawang masama. Bakit ko kailangan? Madumi ang damit mo. Bakit hindi mo na lang? Hubarin?
Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang damit ko. Tignan mo ang babaeng ito, para siyang aso. Siya ang may gawa niyan sa sarili niya. Isang bulag na tao na marunong lang manggaya. Talagang nakipag-away siya sa maling tao ngayon. Ako ang itinakdang asawa ni Jinyan. Makinig ka. Anong klaseng tao ang nangahas na umangkin sa kapatid ko? Bakit hindi siya tumingin sa salamin para makita ang sarili niya? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na subukang makisali sa pamilya? Isang ganap na, pilay na hindi man lang makalakad ng matatag. Kung ikaw ang fiancé ni Ginoong Wow, agad akong luluhod at magbibigay galang sa iyo. Ano? Hindi makapagbuo ng relasyon, kaya sumusubok ka ng bagong paraan. Magpakatino ka, at umalis ka na rito. Huwag mong dungisan ang reputasyon ng pamilya ko. Hindi ko ginawa. Ako talaga ay. Isang matigas ang ulo na sinungaling. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pamilya ko, ay ako lang, si Sumiao, ang kinikilala. Ikaw, ay mas masahol pa sa aso. Walang hiya at walang galang. Bulag at tiwali. Walang anumang kahihiyan. Ano? Nagpapanggap ka pa rin kaawa-awa at mahina? Iniisip mo ba talaga na ikaw, ang may bahay ng pamilya ho, may susuporta sa iyo? Huwag mong subukan ang kapalaran. Inimbitahan kita sa handaan ng kasal ko. Kung mananatili ka pa, hindi na ito ang ko. Ang dumi-dumi. Ang malas. Talagang walang hiya. Bakit hindi ka pa umaalis? Kailangan ko pa bang buhatin ka palabas? Halika, halika, halika. Hayaan mong kunan kita ng litrato, bilang alaala. Mamaya, kapag lumipad ka na ng mataas, makikita mo ng malinaw, magising ka. Kalimutan mo, na hindi ka nakakakita. Bitawan mo siya. Jinyan, Huwag kang matakot. Nandito ako. Halika. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan siya? Ginoong Wow, siya ang N, siya ang N. Tumahimik ka. Jinyan, malinaw na siya, ang sadyang nagsuot ng kaparehong damit ko. Sinusubukang agawin ang atensyon. Sadyang ginawa. Paano malalaman ng isang bulag? Ang disenyo ng damit? Ay nga. Bulag siya. Paano niya makikita ang suot ng iba? Diyos ko, naligaw kaming lahat ng babaeng ito. Sobrang-sobra na ito. Mali ang kinalaban mo. Siya ang aking fiance. Fans? Ano? May problema ba? Wala. Siya ang pinili ko ni Jinyan. Sino mang mangahas na apihin siya, papawin ko sila sa Aurora City. Siya ang babaeng pinili ko. Sino mang mangahas na apihin siya, papawin ko sila sa syudad na ito. Magpakailanman. Mga tauhan. Kung paano nila tinrato ang asawa ko, gawin niyo rin sa kanila. Opo, Gino. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Binabalaan kita. Tama na, tama na. Alam kong nagkamali ako. Ginoong ho. Sinabi rin nila na kung ang babaeng ito ang asawa mo, gagapang siya sa lupa. Oh, Jinyan, ako ay. sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na tawagin ako niya? Ako. Kalag ka rin ang dalawang ito palabas. Ay, hindi. Ilabas sila, ang Duan Group. Ay hindi na kailanman makikipagtulungan. Ginoong Wow, kami ay inap, sinusunod lang namin. Ang utos ni Binibining Meow Meow, tumutulong lang kami. Oo, siya ang may kagagawan. Tumahimik ka. Hindi mo ba sila kakalag ka rin palabas? Ginoong Wow, kami ay inap. Tungkol naman sa natitirang bayarin, dahan-dahan ko itong ayusin sa'yo. Jinyan. Lily. Ma. Yangtze. Anong nangyari? Tumayo ka. Si Yancy ba yan? Dati ay napakabait at matino niya. Bangon, bangon. Anong nangyayari? Patawad, Mama. Hindi ko alam na ngayon pala ang engagement party ng kuya at hipag ko.
Napasama ang loob nila. Kasalanan ko ang lahat. Naku, anak, bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Mabuti at alam mong nagkamali ka. Jinyan. Lily. Miyaw-miyaw. Sobra lang siyang nagmamalasakit sa inyo, kaya siya nagpadalos-dalos. Espesyal na araw ninyo ngayon. Huwag ninyong hayaang masira ang mood. Lily. Huwag mong dibdibin. Pamilya tayo, walang samaan ng loob na tumatagal. Yan. Nagkamali lang ng pagkakaintindi. Hayaan na natin. Salamat, ate. Salamat. Mama. Naku, anak. Matagal nang nawala si ate. Tuturuan kita ng maayos kung ano ang mga patakaran. Yan. Huwag kang magalit. Para kay Lily. Palalampasin ko ito. Pero kung may susunod pa, Yan. Napahiya kita. iba ang nakakahiya. Hindi ikaw. Ginoong wow. Anong problema? Masyado ba akong mabigat? Masahihin kita. Huwag kang gumalaw. Suli. Ngayong gabi gusto kong Ginoong Ho, narito na ang iyong damit. Wala akong nakita. Wala akong alam. Wala ako rito. Hindi pwede. Nandito siya. Sino? Isang bata. Nakalimutan ko. May maliit na bagay din pala. Pero ito, ayos lang. Maliit na tanga. Ano, Lily? Buntis si Ed. Ang galing. Mama, huwag kang gumawa ng mabuti at alam mong nagkamali ka. Ngayon, buntis si Lily. At kailangan ng pag-aalaga. Tamang-tama ang pagbalik mo. Manatili ka at tumulong sa pag-aalaga ng... Tamang-tama ang pagbalik mo. Manatili ka at tumulong sa pag-aalaga ng... Salamat, Mama. Hindi ko talaga. Kayo bibigyan. Bakit ka pa nandito? Kuya. Jinyan. Alam ni Miyaw-miyaw na nagkamali siya. Pinayagan ko siyang manatili. Mas mabuti pang umayos ka. Ang batang ito. Ayos lang, umupo ka. Lily. Ito ang gamot ni Mama. Pwede mo bang dalhin sa kanya? MMHMM. Nakakainis talaga ang ganyan mong itsura. Masama ito. Nahimitay si Ginang. Anong nangyayari? Suli. Ang bote ng gamot na ito ay nakita ko sa kwarto ni Mama. Naalala ko, ikaw ang nagdala nito. Hindi ako. Hindi ako. Anong balak mong gawin? Napakabuti ni Mama sa iyo. Tapos gusto mo siyang patayin. Hindi ko ginawa. Sumusumpa ako. Hindi ko ginawa. Meow meow. Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Dinala ko lang ito sa itaas. Wala akong ibang ginawa. Nagsisinungaling ka. Sinusubukan mo akong ipahama. Sigurado akong gusto mo lang palitan si Mama at maging tunay na ginang ng pamilya. Hindi talaga ako. Wala akong ganyang intensyon. Akala ko pampalakas. Hindi ko nga binuksan. Alam mo mismo kung ano ang ibinigay mo sa kanya. Kung hindi namin nalaman sa oras, patay na sana si Mama dahil... Anong nangyari? Sir, nahimitay si Ginang matapos uminom ng gamot at dinala sa ospital. Sabi ni Binibining Meow Meow na si Ginang Suli ang nagbigay ng gamot. Pinaghihinalaan niya na si Suli. Enwathlin at Imathwa. Bakit nakatayo pa rin kayo dyan? Hulihin niyo siya. Ngayon, malalaman niya kung ano ang kanyang nagawang mali. Hindi ko alam. Binibining Su.
Hindi ito angkop, hindi ba? Pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi mo ba nakikita kung sino talaga siya? Masama. Marami siyang nagawang masama kay Nat. Ngayon, maaari ko kayong bigyan ng pagkakataong tubusin ang inyong sarili. Ang bibig niya, bibigyan ko kayo ng bonus. Triple. Ito ang oras para ipakita ang katapatan. Paano ko ito palalampasin? Binibini. Kaya naming turuan siya ng leksyon tulad ng ano. Bubugin siya hanggang umami. Siya talaga ang naglagay ng laso. Kami rin ang maghihiganti para sa matandang gina. Naghahanap ng hustisya para sa nililinis ang bahay. Sabi mo, tama. CJ, gawin nyo. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako yun. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na hawakan siya ulit. Kuya, nandito ka na rin sa wakas. Halos patayin niya si nanay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano ang ginagawa mo? Kuya, dinala niya si nanay sa ospital. Tatanungin kita. Bakit mo pinilit ang mga katulong na saktan siya? Siya mismo ang umami na siya ang nagdala ng gamot at pinoprotektahan mo pa rin siya. Kahit siya ang nagdala, ano ngayon? Kuya, anong uri ng gayuma ang ginawa niya sa iyo? At nahulog ka sa kanya? Ano bang maganda sa kanya? Mabait siya. Mahinahon. At mabuti. Hindi tulad ng ibang tao. Na puro tantrums lang. Pagsisisihan mo ito. Kung may mangyari kay nanay ngayon, ang taong pinoprotektahan ay magiging mamamatay tao. Huwag kang mag-alala. Kung may mangyari talaga, hindi ko hahayaang makatakas ang sinuman. Dalhin mo ito para sa pagsusuri. Sige. Nandito ako. Walang sinuman ang maling mapagbibintangan. Ako. Ginoong Ho, ang mga sangkap sa gamot ay tiyak na hindi tama. Doble ang dosis ng pampakalma. Narinig mo, ang gamot na ibinigay niya. Sa pagkakataong ito, gusto mo pa rin siyang protektahan. Hindi ako. Hindi ako. Kahit hindi mo sinasadya. Kung gayon, bobo ka lang. Ang isang tulad mo, na nananatili sa aming pamilya ho, ay isa ring salot. Paano ka nakakasiguro na ang naghatid ng gamot ay tiyak na siya ang naglagay ng laso? Siya nga, sa iyong lohika, maaari mong hatulan ang lahat ng delivery couriers ng kamatayan. Kuya, pinoprotektahan mo pa rin siya. Dahil lang sa bata sa kanyang tiyan. Hindi ako. Hindi ko kailanman naisip na saktan si nanay. Hindi ako. Alam ko. Nakikita namin ang mga bagay ng malinaw. Ikaw ay naging piyesa ng iba. Gising na si matandang ginang wow. Sabi niya gusto niyang makita ang batang ginang. Makita siya. Para saan? Halos patayin niya si nanay. Tumahimik ka. Tara na. Binibining Su. Pakihintay. Gising na si nanay. Pupuntahan ko siya. Ang matandang ginang at ang batang gina ay gustong mag-usap ng sarili na. Kung gayon, bakit siya rin ay nasa loob? Ang mag-asawa ay isa. Nanay. Patawad po. Hindi ko talaga alam na may problema ang gamot. Bakit ka umiiyak? Ayos lang ako, hindi ba? May pinakuha ako ng gamot na iyan. At ikaw ang nagdala nito sa akin sa huli. Akala ko kakaiba. Nanay. Maniwala ka po sa akin. Kung ikaw talaga, hindi ka iiyak ng ganito. Nakangiti ka mula tenga hanggang tenga. Hindi ka man lang mapapaalis. Pumasok ka sa pamilyang ito. Sa pamamagitan lang ng pag-asa sa isang bata, hindi ba? Kung mawala ang bata, makakatayo ka pa ba rito? Anong problema, Ginang? Ang putle mo. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Parang masusuka ako. Tulong, Ginang. Nahimite. Ginoong wow. Ilang beses nang samuka ang ginang at namutla ang kanyang mukha. Ngayon, sinusuri siya ni Ginoong Do.
Nandito na ang doktor. Kumusta siya? Walang malaking problema, mukhang dahil lang sa kaunting amoy na nagdulot ng pagkahilo. Ang mga buntis ay sensitibo sa amoy. Ang amoy? Ang amoy ng pabangong ito ang maaaring problema. Saan galing ang pabangong ito? Ako, hindi ko alam. Mukhang bumisita si Binibining Sumiyaw Suli, lahat ng mayroon ka, magkakaroon din ako. Miyaw miyaw. Ikaw at si Suli ay parehong mga mahal ni na. Nagpagawa din sina ng eksklusibong alahas para sa walang maiiwan. Alainan. Ang wala ako. Aagawin ko rin. Kuya, bakit ka nandito? Pumasok ka sa kwarto ni Suli ngayon, hindi ba? Pumasok ako. Sumusuka at nahihilo siya. May nasusunog. Sa insensaryo na yon. Ikaw ba ang naglagay doon? Kuya, anong ibig mong sabihin dyan? May problema ang pagbubuntis ni Lily at ang una mong reaksyon ay hindi upang imbestigahan ang problema, kundi upang imbestigahan ako. Ano ako sa iyong paningin? Kapatid mo ako. Hindi na ako magtatanong ng pangalawang beses. Gusto ko lang kayong pasayahin at makasama sa pamilyang ito. May problema ang pagbubuntis ni Lily at labis din akong nag-aalala. Binili ko ang insenso dahil gusto ko siyang makatulog ng payapa. Hindi ko naisip na saktan siya. Aalamin ko ang katotohanan. Mas mabuti kung hindi mo ako bibigit. Ginoong Ho. Ito ay natagpuan sa kwarto ng ginang. Ang amoy at ang abo ay magkatugma. Nagpapanggap sa harap ko. Bawal sa mga buntis at sanggol. Para sa akin, ito ang pinakamagandang Ginoong Ho. Kinausap ko lang ang nagbebenta. Mayroon silang bersyon na ligtas para sa mga buntis at sanggol. Ngunit, berde ang kahon. Nagpapanggap sa harap ko. Sumiyaw. Alam mo mismo, ang ginawa mo. Ako nag-aalala ako sa aking hipag. Bakit ako na naman ang may kasalanan? Nanay. Kuya, masyadong masakit ang mga salita niya. Ayos lang, ayos lang. Binibining sumiyaw. Binili mo ang bersyon na bawal sa mga buntis at sanggol. Masama ang iyong intensyon. Paano nangyari iyon? Sumiyaw. Hanggang kailan mo itatago ang pagpapanggap na ito? Ang berdeng pakete ay para sa mga buntis at sanggol. Ginagawa mo ba kaming tanga? Paano nangyari iyon, kuya? Ang binili ko ay malinaw na. Ligtas para sa mga buntis at sanggol. Siguro. Siguro nagkamali ang tindahan. Napaka-coincidence naman niya. Iligpit mo ang iyong mga gamit. Umalis ka. Kuya, kapatid mo ako. Palalayasin mo ba ako? Para sa kanya. Nanay, wala talaga akong intensyon na saktan ang aking hipag. May resibo ako. May resibo ako. Hahanapin ko. Nanay, maniwala ka sa akin. Sige na, sige na. Jinyan, ang pag-aalala ay nagpapalabo ng paghuhusga. Si Miao Miao ay hindi ang uri ng bata na gagawa ng ganito. Nanay, alam ko. Ngunit hindi ko maaaring isugal ang kaligtasan ni Suli. Kung gusto mo siyang paalisin, kailangan mo munang magtanong sa akin. Si Miao Miao ay anak ko na hinahanap ko sa loob ng 20 taon. Kaya mo bang? Doktor, kumusta ang asawa ko? Wala na siya sa panganib, pahinga lang muna siya. Simula ngayon, lahat ng produktong may pabango ay bawal sa sambahayan ng Ho. Siya ay maaaring manatili. Ngunit ang kwarto ni Lee ay bawal niyang lapitan. Ayos lang, ayos lang. Mayroon akong magandang hiling. Paglaki ko, makakapagtanim ako ng mga araw. Isa-isa lang ang itatanim, sapat na. Magbubunga ito ng maraming araw. Miao Miao. Ito ang kantang kinanta ni nanay sa iyo noong bata ka pa. Tunay ngang malalim ang ugnayan ng mag-ina. Nga, ito ang kantang kinanta ni nanay sa akin noong bata pa. Siguro, nang dumating ito sa bahay ni Lily, naisip niyang maganda ang tunog at lihim niya itong natutunan. Gumagalaw ang sanggol. Damhin mo.
Buhay na buhay siya sa pakikinig kay nanay na kumanta. Malikot ba siya? Lola, damhi. Ang galing. Ang sarap sa pakiramdam na kasama ko kayong lahat. Nanay, ano po ang ginagawa ninyo? Ano? Sinusubukan ni nanay na pagandahin ang relasyon ng inyong mag-asawa. Walang matutulog sa magkahiwalay na kwarto ngayong gabi. Halika na. Dadalhin ka ni nanay kay Lily para magkunwaring biktima. Mabuti na lang may plano si nanay. Bakit hindi ko naisip yan? Walang hiya ito. Tara na. Lily. 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 Ayan, sobrang kawawa ng batang ito. Hindi ko sinasadya na matapunan ng tubig ang kama niya. Sa gitna ng gabi, wala siyang matutulugan. Hindi natin siya pwedeng hayaang lamigin sa sofa. Nanay. Marami pa tayo, bakanteng kwarto, di ba? Ang mga kwartong iyan ay hindi kasing init at komportable ng sa Lily. Malaki ang kama mo at malambot ang puso. Ikaw ang pinakaangkop na tumanggap sa kanya. Sana ang aking mahal na asawa ay magpakita ng awa at hayaan akong manatili ngayong gabi. Kung gayon, bawal kang lumampas sa linya. Pangako, hindi ako lalampas. Tulog ka na ba? Hindi. Kung hindi ka makatulog, ikukwento kita. Sige. Kung mahal mo ang isang bulaklak na nakatira sa isang bituin. Kung gayon, kapag tiningnan mo ang bituing kalangitan sa gabi, masisiyahan ka ng husto. Palagi itong tahimik. At alam mo, na inaalagaan ka nito. Iyan ang iyong rosas. Ang iyong pinaamo, natatangi sa buong mundo. Alam mo ba? Hindi ako naniniwala sa mga bagay na ito noon. Ngunit pagkatapos kitang makilala, napagtanto ko na sa mundong ito, mayroon talagang isang tao na para lang sa'yo. Huwag kang umiyak. Sa tingin mo ba? Magkasama tayo habang buhay. Hindi sapat ang isang buhay. Suli. Bakit ikaw pa? Isang bulag ang pinakamamahal niya? Lily, kumain ka ng gulay. Heto. Anong problema? Alisin mo sa akin ang pagkain na yan. Ayos ka lang ba? Napakadiri ko ba, para masuka ka? Kasi, nang makita kitang sumuka ng 2 beses, nagsimula na rin akong makaramdam ng hindi maganda. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kumuha ka ng inasnan na para sa batang Ginoo at Gina. Ay, nga pala, siguraduhin mong maaalat ang mga iyon. Ang pinakalumang adobo. Opo, di na. Gin yan. Ikaw ba ay buntis din? Nanay, huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Wala yan. Magpahinga ka lang. Ginoong wow, kamakailan lang ba ay nakakaranas ka ng pagduduwal, pagkaantok, pagkahilo, at pagtaas ng emosyonal na pagiging sensitibo? Paano mo nalaman? Ang kasalukuyan mong kalagayan ay malamang na COVID syndrome. Ang ilang magiging ama ay nakakaranas ng empathy reactions. Sa ikalawang trimester ng kanilang asawa, ang banayad na kaso ay nagdudulot ng pagduduwal. Ang malubhang kaso ay nagdudulot ng morning sickness. Ako? Nagmo-morning sickness ako kasama niya. Ako. Kasamang pagsusuka. Tama. Mali ba ako? May karanasan si nanay. Wala si Jinyan dahil sa negosyo nitong mga nakaraang araw. Siguradong pagod ka na sa pag-iisa.
Siguradong nakakasakal, di ba? Pero sanay na ako. Paano kung samahan kitang lumabas para maglakad-lakad? May kaibigan ako, nagbukas ng clubhouse. Maganda ang kapaligiran at hindi maingay. Hindi na kailangan. Ayos lang ako na mag-isa. Natatakot ka bang kainin kita? Mali ako na maling akusahan ka noon. Pero ayaw mo bang makita ni Jinya na masama ang relasyon natin? Nakikipamuhay sa iisang bubong. Nagkikita araw-araw. Maging mabait ka. Ilalabas kita para mag-relax. Mabuti ang masikatan ng araw. Sabi ng doktor, maganda ang paglalakad para sa sanggol. Kasi naman, masyado ka nang matagal na nakakulong sa bahay. Malungkot ka, kaya malala ang morning sickness. Gusto kong makita kung sino ang magliligtas sa iyo ngayon. Kung gayon, lalabas tayo at babalik ka agad. Siyempre, sa piging na gusto kong isipin ng lahat na ang manugang ng pamilya Ho ay walang iba kundi ako. Lily, umupo ka muna rito. Pupunta lang ako sa banyo at babalik ka agad. MHM. Mia. Hindi ba't ito ang bagong babae? Mas bata pa siya kaysa sa mga litrato. Sino ka? Nandito ako para uminom kasama ka. Maging mabait ka ngayon, at si kuya na ang bahala sa'yo. Kung hindi ka magiging mabait, pasasaktan kita. Nagkamali ka ng tao. Hindi ako kasali sa ganitong negosyo. Huwag kang magkunwari na napakabait. Kung hindi ka maghubad ngayon, kapag nagsimula akong gumamit ng puwersa, hindi na ito magiging ganito kalumanay. Bitawan mo ako. Buntis ako. Alam ko agad, gusto ko ang ganitong tipo. Ang kinis ng tiyan mo. Humiga ka sa aking mga bisi. Perpekto. Ang payat ng mga binti na ito, parang manikang luwad. Pangako, hindi ko sila sisirain. Narinig kong bulag ka. Sayang naman, napakagandang mga mata. Maliit na bruha, nangahas kang kagatin. May pagkamainitin ang ulo niya. Ito ang bagong telepono na binili ko para sa'yo. Pindutin mo ito ng 5 beses at matatawagan mo ang numero ko. Ayoko nang abalahin ka ng ganito. Hindi ka abala sa akin. Ikaw ang gusto kong protektahan. Lily, huwag kang matakot. Si kuya ang pinakamarunong magpahalaga sa isang babae. Mang, I lock ang lokasyon. Kuya. Nakikiusap ako sa kaya kung isuko ang lahat. Gusto ko lang na maging ligtas ang anak ko. Pakiusap. Bitawan mo ako. Walang saysay ang pagmamakaawa mo sa akin. Binayaran ko ito, gusto ko ang kasiyahan ko. Habang mas lumalaban ka, mas lalo akong nasasama. Lily, ayos ka lang ba? Ang sanggol. Ang sanggol. Tumawag agad ng ambulansya. Kumapit ka, Lily. Sanggol. Iniiwan mo na ba ako? Huwag kang magsalita ng walang kaparakan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Mga kamag-anak, hanggang dito na lang po. Lily, kumapit ka. Hihintayin kitang lumabas. Lintik. Kung naantala lang ako ng isang hakbang. Gina. Gina. Anong nangyari? Bakit may nangyari kay Lily? Pagkaalis ko lang. Siya ay inambus. Hindi ko alam kung para sa akin yon. Ikaw, marami kang nagalit na. Pinahirapan mo si Lily kasama ka. Hindi stable ang presyon ng dugo ng pasyente at kailangan niya ng agarang pagsasali ng dugo. Ngunit mayroon siyang RH negative AB na dugo at kulang ang supply. Kunin niyo ang akin, kunin niyo ang akin. Mayroon akong renegative DE na. Sumama ka sa akin para sa pagtutugma. CJ.
Hindi ito maaaring isalin. Bakit? Magkatugma ang dugo. Ngunit dahil ikaw ay direktang kamag-anak, may panganib ng pagtanggi. Hindi inirerekomenda ang direktang pagsasalin. Pamilya lang. Doktor, nandito na ang mga blood bag. Sige. Malakas ang pagdurugo ng pasyente. Maagang pumasok ang sanggol sa birth canal. Kailangan ng emergency C-section. Ano? Ano? Napakataas ng panganib. Maaaring kailangan mong pumili. Hindi siya pwedeng mamatay. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Iligtas mo siya. Hindi pa niya alam na ako ang kanyang ina. Ginoong Ho. Nagkakagulo ang media sa labas. Sinasabing lumuhod ka rito buong gabi. Gaano man siya katagal sa loob? Lumuluhod ako. Kung hindi siya lalabas, sasama ako sa kanya. Isang mahalagang anak ang isinilang. Ligtas ang ina at anak. Munting ninuno ko. Sa wakas ay dumating ka na. Nasaan ang sanggol? Bakit hindi ko naririnig ang iyak ng sanggol? Makinig ka. Ang lakas ng iyak niya. Malusog siya. Gusto lang niyang asarin si mama. Tuturuan ko siya mamaya kung paano ka protektahan. Sa halip na hayaan kang masaktan kahit kaunti. Ginoong Ho, dumating na sa Riverto. Si A.C. Dinglayang, isang nangungunang global ophthalmic surgeon. Maaari nating ayusin ang operasyon, ni ginang anumang oras. Walang oras na dapat sayangin. Ihanda ang sasakyan. Opo, Gino. Sa pag-opera mismo ni A.C. Dinglayang, makakasiguro kayo, magiging maayos si Ginang. Alam ko, Zumang. Pero hindi mo naintindihan. Siya ang taong lubos naming pinapahalagahan. Sa pagkakita lamang ng sarili kong mga mata na siya ay ligtas at maayos, kami ay tunay na mapapanatag. Kaya ako lang ang nag-iisa. Ang hindi nakakaintindi ng pag-ibig. Dahan-dahan mong idilat ang iyong mga mata. Woljin yan. Ako ito. Bakit ang gwapo mo? Dahil natutuwa si Ginang sa aking mukha. Sige, magpapatuloy. Maging lalaki mo. Nandito pa si Lola. Lily. Narinig ko na ang mga tao ay bumubuo ng malalim na ugnayan. Sa unang taong nakikita nila. Kasal na tayo. At pamilya, pa rin tayo. Salamat, Doktor. Gumagaling ng maayos ang aking asawa. Ginoong Wow, natuklasan namin na ang kanyang corneal tissue ay hindi natural na may sakit. Anong ibig mong sabihin? Ang mga gilid ng sugat ay irregular, na may mga marka ng hiwa. Hindi ito impeksyon o degeneration. Mukhang sapilit ang inalis ito, noong bata pa. Ano? Sinasabi mo bang Sinaktan ko ang sarili ko ng ganito. Nagpanggap din akong biktima. Hindi lang ako naniniwala na may sinumang maghihinala sa akin. Miyaw-miyaw. Napag-usapan namin ni Jin yan. Plano naming magdaos ng isang piging upang ipagdiwang ang 100-day mark ng kanilang anak. Bilang miyembro ng pamilya, magiging maganda kung makakadalo ka. Ang kondisyon mo lang kasi. Kaya ko, ma. Makakadalo ako. Sa totoo lang, gusto ko ring bigyan ka ng formal na pagpapakilala. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang akin. Anak na matagal ko nang hinahanap. Eldenat. Ma. Dadalhin ko ang jade pendant na ito. Tatayo sa tabi mo. Kasama si Jinyan. Upang samahan ka. CJ. Sa piging na ito, gusto kong maniwala ang lahat na ang tagapagmana ng pamilya ho ay walang iba kundi ako. Gusto kitang ilantad sa piging na ito at ibunyag ang iyong tunay na
Narinig mo ba? Ang WoW Corporation, si WoW Jinyan, ay magwo-host ng 100-day banquet para sa kanyang minamahal na anak ngayong linggo. Narinig ko na ipapakilala rin niya. Ang anak na matagal na niyang hinahanap. Ano ang tinitingnan mo? Hayaan mong makita ko. Ang jade pendant ni Sully. Ang ganda talaga nito. Napakaganda. Paumanhin po, mga ginang. Maaari ko po bang makita ang inyong mga imbitasyon? Imbitasyon. Kailangan pa ba namin yan? Kami ang nagampon sa anak ng pamilya Wow. At malaking tagapagtaguyod ng pamilya Wow. Ikaw na asong bantay. Paano mo nasabing hindi kami makakapasok? Kami rin ang tunay na magulang ng batang ginang ng pamilya Wow. Ngayon ang selebrasyon ng 100 araw ng sanggol. Ang tunay na lolo't lola ay pinipigilan sa pinto. Katanggap-tanggap ba yan? Tara na. Wala po kayong imbitasyon. Wala rin po ang pangalan nyo sa listahan. Hindi po talaga namin kayo mapapadaan. Huwag ninyong subukan ng pasensya namin. Ngayon, papasok kami. Sa pintong ito, tumabi kayo. Buti nga sa'yo. Hindi po talaga kayo makakapasok. Ano ba ang ginagawa ng pamilya WoW? Paano kung magkamag-anak nga ang dalawang ito? Kung gayon, dapat silang maging kagalang-galang na bisita. Higit pa riyan, dapat sila ang nasa paunahing upuan sa hapagkainan. Kung gayon, maaari mo bang tawagin sina Sumiao at Sully? Dito. Dumating na po ang batang ginang ng pamilya Hu, si Sully. Hindi ba't ito ang sarili nating anak? Si Sully. Ano? May mata ka naman, bakit hindi mo na kami nakikilala? Kayo ang aki. Tatay. Nanay. Hindi madali. Nakikilala mo pa rin kami. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi madali ang pagpapalakis. Ngayong kasal ka na sa pamilya, minamaliit mo na kami, sasabihin ko sa'yo. Si Sumiao, ang tunay mong suporta sa pamilya. Bilisan mo at dalhin mo kami sa kanya. Paano ako magkakaroon ng mga magulang na tulad ninyo? Lily. Ang mga salita ng tao ay parang tali. Nakakasakit ng walang bakas. Kung ayaw mong masaktan ng mga ito, kailangan mong matutong hawakan ang kanilang hawakan. Sa halip na tiisin lang ang kanilang matalim na gilid. Hindi nyo ako pinayagang mag-aral. Kaya kami ni Lola ay nangolekta ng mga karten para makapag-ipon ng pangmatrikula. Ganoon ako nakapasok sa paaralan para sa mga bulag. Hindi ba namin kayo pinayagang mag-aral? Oo. Noong taglamig na iyon, kami ni Lola ay nagtrabaho araw at gabi. Ang aming mga kamay at paa ay nagaspang sa lamig, ngunit hindi nyo man lang kami binigyan ng lumang jacket na may bulak. Kasi pasaway ka, kaya ka nagdusa ng ganoon. Kung talagang nag-aral ka ng mabuti, bakit ka huminto sa gitna at tumakas? Paano ako tatakas? Kayo ang malinaw na. Nanloko sa akin para umalis. Binyantaan nyo ako sa kritikal na sakit ni Lola at ipinagbili nyo ako kay matandang wang sa kapitbahay na mahigit 40. Para sa bigay kaya, ang batang ginang na ito ay nagkaroon ng napakahirap na pagkabata. Ang sinasabi niya ay hindi tunog peke. Kung totoo yan, ang mga magulang na ito ay talagang walang puso. Kayo, huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya ang pinakamahusay na aktres. Sully, huwag mong ipinta ang sarili mo na napaka-inosente. Noong nasa paaralan ka para sa mga bulag, nakikipag-ugnayan ka sa mga tao at hindi nag-aaral. Sa totoo lang, hindi ka ba sa huli tumakas para maghanap ng lalaki? Kung hindi tumawag ang guro, hindi namin malalaman na nawala ka. At sa huli, narinig namin na umakyat ka sa kama ng pamilya. Siya ay isang gold digger lang. Ginagamit ang kanyang ganda para magpanggap na inosente. Ngunit sa totoo lang, siya ay isang mang-aakit. Ang aming pamilya Su ay ayaw ng ganoong walang hiyang anak, hindi ka karapat-dapat na pumasok man lang sa pintuan ng pamilya Ho. Totoo ba yan? Ang batang ginang ng pamilya WoW na ito may ganoong komplikadong nakaraan. Pero hindi siya mukhang ganoon. Hindi ko ba sinabi sa'yo, huwag kang humusga sa panlabas na anyo, ang ilang tao ay mahusay magpanggap. Binabaluktot nyo ang katotohanan. Inaakusahan mo ako ngayon. Tinatanggihan kami, kung hindi namin iniisip ang iyong kapakanan, bakit ka namin hahadlangan sa bawat pagkakataon? Natatakot lang kami na maliga ka ng landas. Bakit niyo ginagawa ito? Ma at pa. Bakit kayo nandito? Bakit walang naghatid sa inyo papasok? Oh, miyaw-miyaw. Ikaw ang pinakamabuting anak. Kahit nandito ang iyong tunay na ina, hindi mo kami nakalimutan ang iyong mga ampon na magulang. Si Sumiao yan. Nakita ko na siya. Siya ang tunay na anak ng pamilya WoW. Narinig ko na si Ginang Hu ay mahigit 10 taon nang hinahanap ang kanyang anak. Siya nga. Nandito ka ba para sa kasalan? O para manggulo? Bakit ka ba laging gumagawa ng gulo? Wala akong ginawa. Hindi ko naman sinasadya na manggulo. Wala kang ginawa. Sinisiraan mo ako sa harap ng lahat. Sinisiraan mo ako. Tingnan mo, nagsisimula na naman. Kung ayaw mong manatili, lumayas ka. Walang pumipigil sa'yo. Isa ka lang, tagapag-anak ng pamilya Wo. Akala mo ba, dahil nakapangasawa ka ng mayaman, ay naging reyna ka na? Nga. Simula nang gumaling ang mga mata niya.
Naging mas malamig na si kuya. Sa kanya, masamang laruan ng mayayaman. Ngayon, iniisip na nila kung paano ka itatapot. Hindi ako laruan niya. Napakabait sa akin ni Ian. Mabait sa'yo. Kung gayon, bakit wala siya rito kasama ka? Kasama ka? Oo nga. Bakit wala si Ginoong Wow rito? Rito, siguro, nakikisakay lang siya sa pamilya Wow. Ang mga taong tulad nito ay walang hiya. Sa tingin ko, ginagamit niya ang batang Ginoo para takutin si Ginoong Wow. Sasabihin ko sa'yo, ang piging ngayong gabi ay para sa pamilya Ho upang ipagtanggol ako. Pero, kung magmamakaawa ka sa akin, baka pag-isipan ko na hayaan kang panatilihin ni kuya rito. Bilang aso, Hindi mo ako kailanman itinuring na anak, kapatid mo. Itinuring mo lang akong basura. Na itinatapon kung saan-saan. hindi ka ba laging magaling magpanggap na mabait? Bakit hindi ka nagpapanggap ngayon? Bakit hindi ka na nagpapanggap? Lily, Lola, naghirap ka, anak. Lola. Lola, Tama na. Ayos ka lang ba? Sino ang humipo sa manugang? Ginang Wow. Dinidisiplina lang namin. Ang sarili naming anak. Paano mo nasabi yan? Anak mo siya. Ito ang form na pahintulot sa donasyon ng kornea ni Suli. Pinunan ninyo ang kanyang mga magulang mismo. Kinuha ninyo ang mga mata ni Suli at ibinigay kay Sumiao. Ngunit si Suli ay hindi ninyo anak. Inagaw ninyo siya mula kay Gina. ano? Kapatid ako ni Ian. Sino ang maniniwala sa ganoong lumang ebidensya? Lola, tumatanda na kayo, hindi na malinaw ang isip, dapat kayong magpunta sa ospital. Alam kong si Sumiao ay hindi ko anak. Si Suli ang anak ko. Ngunit hindi ko inakala na kayong dalawa ay talagang hukayin ang mga mata ng anak ko. Pahihirapan siya. At ngayon ay insultuhin pa siya. Mas masahol pa kayo sa hayop. Mga demonyo kayo. Sumiyaw. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa marka sa likod ng iyong taina. Anong marka? Birthmark ko yan. Ayaw mo pa ring umamit. Ito ang litrato ng tattoo mula sa surveillance at ang ledger ng tattoo records. Ang marka sa likod ng iyong taina ay hindi birthmark. Pekeng peke. Talagang peke. Kung gayon, ang tunay na tagapagmana ng Wow ay siya. Ano man ang sabihin mo, anak ko pa rin si Suli. Nagkakamali ka. Miyembro siya ng pamilya ko. Ipinapakita ng ulat ng DNA test na kinikilala siyang miyembro ng pamilya ko. Ang peke ay peke. Mula ngayon, kung sino man sa inyo ang maglakas loob na saktan muli si Suli, sisiguraduhin kong aalis kayo. Sa body bag, Kuya, kapatid mo ako. Nakapasa rin ako sa SEHI test. Tinutulungan mo siya. Hindi ba dahil nakasama mo siya? Akala mo ba malinis siya? Sa katunayan, siya ay hindi ka ko anak. Kinamumuhian kita. Sobra na ang pamilya ho. Sobra na. Alam ninyo kung gaano ko kagustong magkaroon ng anak. At nagplano kayo ng isang palabas. Para palitan ang sarili ninyong anak ang aking anak. Naku. Isang pagkakamali. Lahat ay isang pagkakamali. Mahal kong balae. kung gayon ang ay pinadalhan si Suli ng gamot para sa aking ina, na may labis na dosis ng pampakalma. Sinusubukang ipahamak si Suli. Ano ang kinalaman? Niyan sa akin. Si Suli ang nagdala ng gamot na iyan. Kuya, bakit hindi ka maniniwala sa akin? Hindi ka karapat dapat tawagin akong kuya. Gumamit ka ng insenso. At naghanap ng taong mananakit sa aking Lily. Lahat para saktan siya. Para magdulot ng pagkalaglag at kamatayan niya. Diyos ko. Kasong kriminal ito. Tama, makukulong siya. Hindi ba? Ang babaeng yan at ang kanyang pamilya ay nasa malalim na gulo. Biktima rin ako sa bagay na ito. Bakit ninyo ako inaakusahan? Walang hangganan ang kasakiman. Gusto mong saktan ang pamilya ho. Ngunit ang paghahanap ng pampakalma ay posible lamang sa pamamagitan ng koneksyon ng pamilya ho ko. Ginoong Wow. Si Binibining So ang nagbigay sa akin ng Race Eta. Ginoong Wow, inosente ako. Sumiyaw. Mia. Pamilyar ba sa iyo ang taong ito? Hindi ko siya kilala.
Sabi niya, sinaktan ka raw niya. Nang araw na iyon, hindi ko malinaw na nakita kung ano ang hitsura ng nanakit sa akin. Mia, pumunta ka sa tindahan niya para bumili ng incense. At sinabi mong gusto mo itong ibigay sa kanya ng personal. Mayroon akong ebidensya ng usapan. At ang saksi. Ano pa ang masasabi mo? Maawa kayo. Ginoo, ginangho. Ako, hindi ko po magagawa yan. Akala ko po away pamilya lang. Ako, hindi ko po gugustuhin saktan ng sinumat. Siya po. Ang babaeng ito, siya po ang nag-utos sa akin. Tumahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang babaeng ito, ginamit niya ang pangalan ng pamilya ko para pilitin ako. Ako, hindi ko po talaga alam. Ikaw ang pinuno ng pamilya ko. Ginoo, maawa ka. Ginoo, lahat ng magulo mong negosyo. Ayusin mo sa kulungan. Dalhin sila. Hoy, hindi ako yan. Bitawan niyo ako. Bitawan. Dadakpin silang lahat. Ang ganda ng mga mata. Hindi bagay sa madugong eksena. Lily, hindi na tayo takot. Hindi na takot. Pamilya tayo, Lola. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Makasalanan din si Lola. Pamilya, huwag kayong ganyan. Tapos na ang lahat. Huli na ako dumating. Ang round na ito, Lily, ito ang anting-anting na Jade na inihanda namin ng iyong ama para sa iyo. Noong ipinanganak ka, para basbasan ka ng kaligtasan at kalusugan. Ngayon na, sa wakas ay ligtas ka nang nakabalik. Sa wakas ay bumalik na ito sa tunay na may-ari. Ako. Hindi ko talaga matandaan. Bata ka pa noong nangyari ang aksidente. Normal lang na hindi mo matandaan. Ayos lang. Mayroon pa tayong habang buhay para makabawi. Nanay. Pwede po ba akong mag-isa muna? Naman. Si Ethan ay pumunta sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag. Babalik siya mamaya. Kung gayon, aakyat na muna ako. CJ, Paano siya magiging kapatid ko? Kung gayon tayo. Ang anak natin. Lily. Gusto kitang yakapin. Sa araw. Ang ating sanggol ay nakatanggap na ng mga yaka at halik at binuhat ng mataas. Ngayong gabi gusto kong. Huwag kang ganyan. Anong problema? Sinisisi mo ba kami? Ni nanay. Dahil huli na naming sinabi sa'yo ang tungkol sa iyong pinagmulat. Sa tingin mo ba ay masyado kang nabigla? Huwag mo akong hawakan. Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Tatawag ba ako ng doktor? Hindi. Kasi, kapag hinawakan mo ako, nararamdaman ko. Nandidiri ako. Bakit ka napakawalang puso sa akin, Lily? Akala ko ay naalis ko na ang lahat ng balakid sa pagitan natin, walang makakapigil sa atin. Pero itinulak mo ako palayo. Gamit ang sarili mong mga kamay, kuya. Magkapatid tayo. Sino ang nagsabi sa'yo? Sino ang nagsabi sa'yo na ako ang iyong tunay na kapatid? Hindi ako anak ng pamilya ko. Ako si Yancy. Ang dinala mo pabalik. Ang bagay na ito ay hindi kailanman naging sikreto. tama. Yancy, siya ang kapatid na personal mong pinili. Hindi mo naaalala? Dahil sa ampon siya, may mga taong hindi natuwa. Kaya naman gumawa siya ng matinding paraan para protektahan ako at ang pamilya. Kaya. Ibig sabihin, Sa pagitan natin, hindi na ito maaaring maging mas malinis. Ang pag-ibig natin ay hindi kailanman naging marumi. Ikaw ang aking ilaw. Hindi mo ba talaga naalala ang nangyari noong bata pa tayo? Kung gayon, ito ay dapat na aking personal na pribadong alaala. Pinuntahan mo ako sa ampunan noon, pinilit mo akong inumin ang Perilla Ginger Tea. Sinasabing makakatulong ito para mas mabilis gumaling ang sipon ko. inumin mo ito, at mabilis na gagaling ang sipon mo. Ano ito? Ito ay Perilla Ginger Tea, matamis at maanghang. Pero sa pamilya ko, ito ay isang sikretong recipe na hindi ibinabahagi. Kaya pala, noong may sakit ako, binigyan mo ako ng Perilla Ginger Tea. Pakiramdam ko ay pamilyar ito.
Then you had mom. Bring me home. That's how I got the current name. Hu Jinya. Yancy, uwi na tayo. Maaari ba nating bisitahin ang kapatid mo sa ibang araw? Ayoko. Gusto kong umuwi kasama rin. Ang kapatid na ito. Mga anak, ang sinasabi ninyo ngayon ay magbabago bukas. Hindi ba kayo natatakot na agawin ng kapatid niyo ang pagmamahal ni nanay at tatay sa inyo? Hindi. Sa mundong ito, magkakaroon lang ng isa pang taong magmamahal sa akin. Anak, hindi ka ba sasama sa amin pa uwi? Mula ngayon, tatawagin ka Jinyan. Kaya pala, si Jin yan ay ipinangalan sa akin. Ako ang iyong munting prinsipe na pinulot mo. Ganito ako naging bahagi ng iyong pamilya. Ako ay sayo.